Ang hanging malamig sa Tagaytay ay palaging nagbibigay ng aliwalas kay Isolde Ramirez. Sa kanyang mga umagang nagkakape sa harbin habang nakatanaw sa malayo, tila ba lahat ay payapa, pero ang katahimikan ay may tinatago. Hindi ito katahimikang kalmado, kundi katahimikang may bigat, may buntong hiningang hindi mailabas. Si Isolde ay 46 taong gulang, matikas, elegante sa kanyang simpleng paraan. Anak siya ng yumaong si Ambassador Lazaro Ramirez. Dating diplomat at tagapayo sa Foreign Affairs noong dekada 90. Nang yumao ang kanyang ama, iniwan sa kanya ang malaking lupain at mga ari-ariang may mataas na halaga. Pero hindi siya tulad ng ibang tagapagmana. Hindi niya pinagmalaki ang yaman. Sa halip, pinili niyang mamuhay ng tahimik sa isang maliit na white-painted na bahay sa isang pribadong subdivision sa Tagaytay, kasama ang asawang si Gideon. Sa unang mga taon ng kanilang pagsasama, puno ito ng pag-ibig. Laging may mga bulaklak si Gideon tuwing Biyernes. May harana, may sinigang na siya mismo ang nagluluto sa tag-ulan. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ni Isolde ang unti-unting pagbabago. Sa halip na mga bulaklak, resibo ng mga business meetings ang iniuuwi. Sa halip na harana, maikli at malamig na kumain ka na ba? Habang abala sa telepono. Isang gabi habang naghuhugas ng baso si Isolde. Napatingin siya sa refleksyon sa salamin ng kusina. Napatingin siya sa sarili at naisip, pilit pa rin, araw-araw, ako na lang yata ang lumalaban. Pero kahit ganon, ayaw niyang bumitaw. Ayaw niyang iwanan ang pundasyong matagal nilang binuo. Bilang pag-asa na muling mapasigla ang relasyon, pinlano ni Isolde ang isang simpleng anniversary dinner sa kanilang bakuran. Nagpaayos siya ng mesa, pinailawan ng mga lumang parol ng ama, at nagluto mismo ng mga paboritong ulam ni Gideon, kare-kare, ensaladang talong, at lecheng flan na may tamang tapang ng latik. 7:00 ng gabi, nakabihis na si Isolde, nakasuot ng klasikong beige na bestida, may pearl earrings na bigay ng ama noong debut niya. Hawak-hawak niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng bagong relo na binili niya bilang regalo sa asawa. Ngunit 8:00 na, wala pa rin si Gideon. 9:00, wala pa rin. Tumawag siya. Unang ring, walang sagot. Pangalawa, naka-off. Umupo siya sa gilid ng mesa. Ang kandila ay unti-unti nang nauupos. Ang ulam ay nanlalamig na. Parang unti-unti nang nauupos din. Nang dumating si Gideon, bandang 10:00, lasing ito at amoy alak. Pumasok na parang walang pakialam. Nagtanggal ng coat at diretsyong humilata sa S. Gid? Mahinang tawag ni Isolde. Akala ko ba? Pagod ako, Isolde. Huwag na ngayon. May pinuntahan lang akong kausap sa negosyo. Sagot ni Gideon na may pagkalasing sa boses. Ane, anniversary natin na yon. Anniversary? Anong petsa ba ngayon? Sabay buntong hininga at itinakip ang braso sa kanyang mga mata. Hindi na umimik si Isolde. Pinulot niya ang kahon ng regalo at tahimik na lumakad papunta sa kwarto. Hawak ang maliit na kahon na tila mabigat pa sa buong bahay. Sa mga sumunod na linggo, lalong naging malamig si Gideon. Palaging may business trip sa Maynila. Palaging wala sa bahay tuwing weekend. At kung naroon man, palaging nasa telepono. Tumatawag ng palihim sa balkonahe o sa loob ng sasakyan. Wala na ang halik sa noo. Wala na ang pagbati ng good morning. Sa halip, mga buntong hininga na lang ang naiiwan sa mga pagitan ng katahimikan. Isang umaga, habang nasa banyo si Isolde, bigla siyang naduwal. Akala niya ay stress lang o baka panis ang kinain kahapon. Pero nang hindi ito tumigil sa sumunod na araw, napilitan siyang magpa-check up. Ayaw niyang ipagpaalam kay Gideon. Mas pinili niyang mag-isa sa ospital. Matapos ang ilang pagsusuri, pinatawag siya ni Dr. Halden Yu.
Mrs. Ramirez, mahina ngunit malinaw ang tono ng boses ng doktor. Kailangan po nating pag-usapan ito ng maayos. May nakita po kaming tumor sa inyong ovaryo. Malaki na po ito. Posibleng stage 2 ovarian cancer. Tila bumulusok ang buong mundo ni Isolde. Parang binagsakan siya ng tanikala. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, sa wedding ring niya, at sa salamin sa dingding ng klinik. Sa katahimikan ng kwarto, lumutang ang isang tanong sa kanyang isip. Nasaan siya? Bakit hindi ko siya kasama sa panahong ito? Habang umuulan ng maliliit na patak ng ulan sa labas, tahimik na tumulo rin ang luha sa pisngi ni Isolde. Hindi siya umiiyak dahil sa takot mamatay. Umiiyak siya dahil alam niyang sa panahong dapat siya ang pangunahing inaalagaan, siya pa ang tinitiis. Paglabas niya ng klinika, tunakpan niya ang mukha gamit ang scarf at sunglasses. Hindi niya kayang makita ng iba ang kanyang kahinaan. Ayaw niyang magmukhang talunan, pero sa loob-loob niya, isa lang ang alam niyang sigurado. Kailangang malaman ang katotohanan bago pa siya mapagod sa laban. Habang pauwi ng bahay, mahigpit niyang hawak ang brown envelope ng laboratory results. Hindi lang ito papel ng diagnosis. Ito ang simula ng mas matinding laban na hindi lang laban ng katawan, kundi laban ng puso, dangal at pagkatao. At sa loob ng kanyang dibdib, unti-unting humuhugis ang tanong na, ano nga ba ang tunay na plano ni Gideon? Isang tanghaling maalinsangan habang namimili ng mga rekado sa paborito niyang grocery sa Tagaytay, biglang umikot ang paningin ni Isolde. Nasa harap siya ng istante ng mga canned goods nang parang lumiit ang paligid at hunina ang kanyang pandinig. Pilit siyang kumakapit sa pushcart habang pinipigilan ang pagdagundong ng dibdib at paglutang ng kamalayan. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng isang staff na agad lumakit nang makita siyang namumutla. Hindi na siya nakasagot. Nangyari na lang ang lahat sa isang iglap. Naka-wheelchair na siya, isinakay sa ambulansya at dinala sa emergency room. Sa loob ng ospital, habang hinihintay ang resulta ng kanyang blood work at imaging tests, naroon ang isang uri ng takot na hindi niya pa naramdaman dati. Hindi lang ito dahil sa sakit sa katawan, kundi dahil sa kawalan ng kasama. Ni isang text galing kay Gideon ay wala. Matapos ang ilang araw ng pagsusuri, pinatawag siya ni Doktor. Mrs. Ramirez, pungad ng doktor, mahina ngunit may bigat ang tono. Base po sa inyong ultrasound at biopsy results, may nakita po tayong malignan tumor sa inyong left ovary. Stage 2 ovarian cancer po ito. Tahimik si Isolde. Nakatitig lang siya sa maliit na plantita sa ibabaw ng lamesa ng doktor. Pilit inunawa ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Para siyang nawalan ng panimbang. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang handbag. Parang iyon na lang ang kapot niya sa realidad. Ano po ang mga susunod na hakbang? Mahinang tanong ni Isolde, halos pabulong. Kailangan po natin ng chemotherapy as soon as possible. Habang hindi pa ito kumakalat sa ibang organs, may mataas pa tayong chance na mapigilan ang paglala. Tumango lamang siya. Walang luha, walang histerya. Isang katahimikang puno ng hinadpis, pero desibidong huwag magpapekto. Nais niyo po bang isama ang asawa niyo para mapag-usapan natin ang treatment plan? Tanong pa ni Dr. Yu. Biglang napatingin si Isolde sa kanya. Tumagal ng ilang segundo bago siya sumagot. Wag muna, Doc. Gusto ko ako muna ang makapagdesisyon. Hindi pa siya kailangang mag-alala. Hindi na nagtanong pa si Dr. Yu. Tahimik niyang ibinalik ang folder sa kanyang desk at tumago bilang tanda ng respeto. Sa mga simunod na linggo, si Dr. Halden Yu ang naging tanging saksi sa tahimik na laban ni Isolde. Hindi ito tipikal na doktor-pasyente na relasyon. Sa bawat session nila, naging tagapakinig si Halden. Sa mga oras ng chemotherapy, siya ang nagdadala ng tahimik na pag-asa sa anyo ng mainit na tsa, tahimik na presensya
at mga simpleng tanong na walang halong panghuhusga. Minsan, sabi ni Isolde habang nakaupo sa hospital bench pagkatapos ng session, mas madaling magsabi ng sakit sa taong hindi mo paano-ano kasi walang inaasahang reaksyon. Ngumiti si Halden at minsan ang hindi mo kaano-ano ang mas marunong makinig. Isang uri ng katahimikan ang nabuo sa pagitan nila, hindi romantiko kundi makahulugan. 2 taong parehong pagod, parehong may dinadala, parehong hindi kailangang magsalita para maunawaan. Ngunit habang tahimik niyang pinipiling itago ang kanyang karamdaman, unti-unti namang nagiging malinaw sa kanya na may ibang sakit siyang dapat ding harapin, ang sakit ng pagtataksil. Isang gabi habang inaayos niya ang laundry ni Gideon, may nalaglag na maliit na sobre sa bulsa ng coat nito. Isa itong bank receipt, hindi galing sa karaniwang bangkong damit nila kundi sa isang private financial institution sa Makati. May naka-indicate na scheduled private meeting, V. Tiamzon si G. Ramirez. Napakunot ang noo ni Isolde. Hindi niya kilala ang pangalang iyon at lalong hindi niya alam na may separate account ang asawa niya sa ibang bangko. Sa unang pagkakataon, hindi niya binalewala ang duda. Agad niyang isin-screenshot ang dokumento, ipinasok ulit ang resibo sa bulsa at nagsimulang magtanong-tanong sa sarili. Sino si V. Tiamzon? Anong klase ng meeting ang lingguhan pero hindi ko alam? Bakit tila laging abala si Gideon tuwing Huwebes ng hapon? Ilang araw pa ang lumipas. Nagkunwari si Isolde na aalis papuntang Maynila para sa check-up. Ngunit sa halip, nagtungo siya sa tapat ng bangkong nakasulat sa resibo. Nagtago siya sa loob ng sasakyan, nakasuot ng salamin at sombrero, at hindi siya nagkamali. Eksaktong 3:00 ng hapon, dumating si Gideon. Bumaba mula sa itim na SUV, nakasuot ng mamahaling blazer at hindi nag-iisa. Kasama niya ang isang babaeng bata pa sa kanya ng mahigit 20 taon. Mahaba ang buhok, pulido ang makeup at may hawak na folder na tinatakpan ng Hermes na bag. Pinagmasdan niya ang pagpasok ng 2 sa bangko. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagwala. Sa halip tumingala siya at pinipigilan ang luha. Sa gitna ng sakit sa kanyang tiyan, mas masakit ang karahasang iyon sa kanyang tiwala. Pag-uwi niya ng bahay, tahimik siyang naligo. Pinunasan ang sarili at muling isabit sa closet ang wedding gown na matagal na nang tinago. Hindi ako mamamatay na may dalang galit, bulong niya sa sarili. Pero hindi rin ako mabubuhay na tanga. Mula sa araw na iyon, hindi lang kimo ang nilabanan ni Isolde. Magsisimula na rin siyang hanapin ang kabuuan ng katotohanan. At marahil, simula na rin ng paghahanda para sa isang mas matapang na ganti. Ilang araw matapos ang kanyang tahimik na pagmamatsyag sa bangko, nagdesisyon si Isolde na lumalim pa ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Hindi siya umasa sa gut feel, hindi rin siya padalos-dalos. Gaya ng pagkakakilala sa kanya ng marami, kapag gumalaw si Isolde Ramirez, sigurado itong may direksyon. Gabi na noon at kagagaling lang niya sa ospital matapos ang isa na namang chemotherapy session. Sa kabila ng pagod, pinawag niya ang matagal na nilang kasambahay na si Aling Edna. Isang taong halos parang nanay na niya sa bahay, mas matagal pa kaysa sa kanilang kasal ni Gideon. Edna, mahinahong tawag niya habang nakaupo sa sofa, balot ng shawl sa balikat. May itatanong ako pero gusto kong sagutin mo ito ng tapat. Opo ma'am, agad na sagot ng matanda, medyo kinakabahan. Napapansin mo bang may binabago si Gideon nitong mga buwan? Saglit na nagbuntong hininga si Aling Edna. Tumingin muna ito sa pinto ng sala, siniguradong walang ibang tao. Saka siya umupo sa tabi ni Isolde. Ma'am, ayoko po sanang makialam pero oo, napapansin ko pong madalas siyang late umuwi. At minsan, may dinadala siyang papeles galing bangko.
Noong isang linggo nga, may nalaglag sa bulsa niya. Akala ko resibo lang, pero nang mabasa ko, bangko po ang may tatak. Nagtinginan sila ng ilang segundo, mata sa mata, at doon nagsimula ang malalim na tiwala. May ideya ka ba kung nasaan ang resibo? Tanong ni Isolde. Tumayo si Aling Edna at sa loob ng ilang minuto, bumalik ito dala ang isang maliit na sobre. Hindi ko po itinapon. Naramdaman ko pong may mas malalim itong kahulugan. Binuksan ni Isolde ang sobre. Isang deposit slip, pangalan ng bangko, Pacific Trust Holdings, at ang 2 pirma sa ibaba, Gideon Ramirez at Veronica Tiamson. Parang sinuntok ang dibdib ni Isolde sa lakas ng kabog ng puso niya. Ang mga letrang iyon, parang mga timit na unti-unting tumusok sa kanyang pag-asa. Salamat Edna, bulong niya. Magsisimula na akong gumalaw. Sa loob ng ilang araw, inobserbahan niyang muli ang galaw ni Gideon. Gaya ng inaasahan tuwing Huwebes, sinasabi nitong may kita sa Maynila. Kaya't sa susunod na Huwebes, nagpanggap siyang may check-up, ngunit sa halip, nagtungo siya sa mismong hotel na kadalasang tinutuluyan ng mga businessmen sa Makati, ang Hotel Gran Cordova. Nakaupo siya sa cafe sa lobby, naka-shades, naka-blazer at may kasamang libro. Umuusal ng dasal na sana mali ang hinala. Pero dumating si Gideon. Sakto sa 2:00, suot ang paboritong itim na polo at dala-dala ang laptop bag. Kasunod niya, isang babaeng tila 30 anyos, matangkad, maputi at mukhang high-end ang alahas. Ito si Veronica Tiamson. Kitang-kita ni Isolde kung paano ito ngumiti kay Gideon. Isang ngiting hindi lang para sa negosyo. Isang ngiting ng isang babaeng alam ang lugar niya sa puso ng lalaking dapat ay para kay Isolde. Umakyat ang dalawa sa function room sa 3 palapag. Hindi nag-atubili si Isolde. Sumunod siya. Pero hindi para sumugod, kundi para makakuha ng pruweba. Nagtago siya sa hallway malapit sa CR ng babae. Bahagyang nakabukas ang pintuan ng function room at mula sa siwang ay tanaw niya ang loob. Doon niya nakita sina Gideon at Veronica. Nakaupo sa lamesa, may papel na nilalagdaan. Nasa pangalan mo ba ang bagong account? Tanong ni Gideon. Oo love, sagot ni Veronica. Pag nailipat na ang kalahati ng lote mula sa pangalan ng asawa mo, tayo na ang may kontrol sa papasok na investments. Magmadali na tayo, sabi pa ni Gideon. Ayokong mabisto ni Isolde. Mahina na rin siya ngayon, kaya siguradong madali siyang mapapapirma. At iyon ang sandaling bumulusok ang buong patawan ni Isolde sa sahig ng CR. Doon siya napaluhod. Hindi dahil sa cancer, hindi dahil sa physical pain, kundi dahil sa bidat ng katotohanang sumupalpal sa buong pagkatao niya. Gideon, ang lalaking kasama niya sa hirap at ginhawa. Gideon, na humawak sa kamay niya noong mamatay ang ama niya. Gideon, na piniling palitan ang lahat ng iyon para sa babae at pera. Nasa loob ng CR, napasandal si Isolde sa malamig na tiles. Hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang na pumatak ang mga luha sa kanyang blouse. Pinaglaban kita araw-araw, pero ikaw pala ang kalaban. Nang makabawi ng lakas, lumabas siya at muling sinulyapan ang pinto ng function room. Doon nagsimula ang pagsulpot ng mga flashback. Maliliit na alaala na ngayon ay biglang nagkakahulugan. Yung biglang pagkawala ni Gideon noong anniversary nila. Yung mamahaling wallet na nakita niya dati kahit hindi naman siya bumili. Yung business call sa 10 oras ng gabi na hindi niya pinansin noon. Lahat pala yon bahagi na ng pagtataksil. Pero sa halip na sumugod, sa halip niya gawin ang karaniwang eksena ng komprontasyon, pinili ni Isolde ang katahimikan. Bumaba siya ng hotel, sumakay ng taxi at tahimik na umuwi. Habang nasa likod ng sasakyan, inilabas niya ang cellphone at nag-type ng mensahe kay Dr. Halden. Doc,
Gusto ko na pong magpagamot ng mas seryoso. Pero gusto ko rin pong humingi ng tulong bilang isang kaibigan. Mula sa araw na iyon, hindi na siya si Isolde na tahimik lamang. Hindi siya magwawala sa harap ng kabit. Hindi siya iiyak sa harap ng asawa. Magsisimula siya ng plano. Hindi para sirain si Gideon, kundi para ituwid ang kasaysayan at panagutin ang mga taong sumira sa pangalan ng kanyang sa dangal ng pagiging asawa at sa karapatan niyang mabuhay ng may dignidad. Makalipas ang ilang araw mula nang makita ang pagtataksil ng asawa sa hotel, pinipon ni Isolde ang lakas ng loob para buksan muli ang isang lumang kontak, isang taong bahagi ng nakaraan, pero marahil ay tanging makakatulong niya ngayon sa gulo ng kasalukuyan. Isang umagang malamig, tumawag siya kay Attorney Daria Solano, dating abogada ng kanyang yumaong ama. Solano Law Office, sagot ng sekretarya sa kabilang linya. Maari ko bang makausap si Attorney Daria? Sabihin mo na si Isolde Ramirez ito. Mahina ngunit buo ang boses ni Isolde. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago marinig ang tinig ng matandang babae. Matinis, pamilyar, ngunit halatang matagal nang hindi ginagamit sa legal na laban. Isolde, anak ka ni Lazaro, di ba? Tanong ng abogada. Tila may kaunting tuwa sa boses. Opo, Tita Daria. Pasensya na po kung mayon lang ako tumawag. Pero, kailangan ko po kayo. Sa tanghaling iyon, nagtungo si Isolde sa lumang opisina ni Attorney Daria sa Quezon City. Isang bahay na ginawang law office, puno ng mga lumang aklat at larawan ng mga kasong napagtagumpayan. Nasa labas ang isang plaka na may faded gold letters, Solano and Associates, retired but still sharp. Pagpasok ni Isolde, agad siyang niyakap ng matandang abogada. Anong nangyari sa iyo, iha? Ang payat mo, sabi ni Daria habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Ang dami pong kailangang ikwento. Pero ang pinakamahalaga, may masama pong plano si Gideon laban sa akin. Pinaupo siya sa isang leather chair at nagsimulang magsalaysay. Inilabas ni Isolde ang bank receipt, ang litrato mula sa labas ng hotel at ang kaunting impormasyon na nakuha niya sa pagsubaybay kay Gideon at Veronica. Tahimik lang si Daria habang nakikinig. Hindi ito sumingit, hindi rin nag-react agad, ngunit kitang-kita ang unti-unting paghigpit ng hawak nito sa hawak na pluma habang pinakikinggan ang buong detalye. Nang matapos si Isolde, nagsalita na rin si Daria. Alam mo ba, may pumasok na inquiry sa akin last month. May isang legal assistant ang tumawag sa akin. Gusto raw magtanong tungkol sa conservatorship proceedings. Pinangalanan kang subject, Isolde. I declined, of course. Pero ngayon, alam ko na kung bakit. Napakurap si Isolde. Conservatorship? Bakit nila ako gustong ipa-under conservatorship? Simple lang, tugon ni Daria. Kapag napapatunayang hindi ka na mentally fit, mawawala ang legal capacity mo para magdesisyon sa sarili mong ari-arian. Kapag na-establish yan, pwede kang tanggalan ng kontrol sa estate mo. At sa ilalim ng batas, maaaring mag-appoint ng guardian. At sino pa ba ang pipiliin kundi ang asawa mo? Napasinghap si Isolde. Para siyang binagsakan ng bagong mundo ng panlilinlang. At may ganito na palang plano si Gideon? Tumango si Daria. At hindi lang yon, iha. Kilala ko ang galawan ng mga katulad nila. Baka nga gumagamit na sila ng mga peke o pineking notaryo para mapalabas na may medical certification ka na. Ang tanong, anong ebidensya meron sila? Kung ganon, kailangan ko ring magkaroon ng ebidensya. Totoo, legal, malinis. Exactly, sagot ni Daria. At tutulong ako. Simula noon, naging madalas ang pagdalaw ni Isolde sa opisina ni Daria. Hindi para uiwas sa sakit, kundi para harapin ang isa pang mas matinding laban, ang pagbawi ng kanyang dignidad sa legal na paraan. Naglagay sila ng hidden camera sa ilang bahagi ng bahay.
lalo na sa study room, kung saan minsang tumambay si Gideon para magsulat ng proposals. Nakaset ang mga kamera para makuha ang mga calls at pag-uusap nito sa telepono. Minsan, narinig nila ito habang kausap si Veronica. Ang asawa ko, mahina na. Ilang linggo pa, may pirma na ako. Kapag may mental evaluation na siyang di mga pagsalita ng diretsyo, tapos na ang laban. Nasa akin na lahat. Bukod sa mga audio recordings, sinimulan na rin nilang kolektahin ang mga business papers na hawak ni Gideon. Si Aling Edna, ang matapat na kasambahay, ay naging lihim nilang kakampi. Siya ang nagdadala ng mga photocopy ng papeles mula sa opisina ni Gideon. Habang nagpapagamot si Isolde, bawat chemotherapy session ay isa ring hakbang papalapit sa kanyang layunin. Tinitiis niya ang pagsusuka, ang panghihina, at ang paglalagas ng buhok. Hindi lang para sa sarili niyang kalusugan, kundi para sa kasaysayang gustong ituwid. Minsang naglalakad siya palabas ng ospital, sumabay sa kanya si Dr. Howden. Tahimik itong nagtanong, "Kaya mo pa ba?" Sagot ni Isolde habang pinagmamasdan ang dapitapon. Mas madaling labanan ang kanser kaysa sa kasinungalingan. Ngumiti si Dr. Yu at tila may paggalang sa tinig niya. "Kung may kailangan ka pa kahit sa labas ng medisina, andito lang ako." Sa pag-uwi niya sa bahay, naupo si Isolde sa harap ng lumang altar. Nakatitig sa larawan ng kanyang yumaong ama. Hawak ang isang dokumentong hawak niya mula sa kanilang legal preparations. "Tay," bulong niya, "pinagtatiwala mo sa akin ang lahat na nito. At pinapangako ko, hindi ko hahayaang maagaw ng mga taong sakim." Sa mga araw na lumipas, mas lalong tumibay ang kanyang loob. Ang chemotherapy ay hindi naging dahilan para tumigil siya. Bagkus, ito ang naging paalala na habang may natitirang lakas, may karapatan pa siyang ipaglaban ang sarili. At habang binabalikan niya ang bawat mapait na tagpo ng nakaraan, mas lalong luminaw ang katotohanang hindi siya ang mahina, hindi siya ang walang silbi, at hindi siya kailanman ang talunan. Dahil kung may isang bagay na hindi kailanman mapapeke ng kahit sinong mandaraya, ito ay ang lakas ng loob ng isang babaeng pinilit bumangon sa panahong lahat ay umaasa na siya'y bibitaw. Isang hapon habang nagliligpit si Isolde ng mga lumang gamit sa bodega ng lumang bahay sa Tagaytay, bahay na minanapan niya sa kanyang yumaong ama, napansin niyang mabigat ang ilalim ng isang antique na aparador. Matagal na itong naroon, bahagi na ng muebles ng pamilya Ramirez mula pa noong dekada 70. Bihira niya itong buksan, ngunit tilang may hinihila siyang puwersa na nagsasabing, "Tingnan mo." Binuksan niya ang ilalim na drawer. At sa likod ng isang lumang photo album, may maliit na kahon na yari sa bakal at may ukit ng inisyal na LR, Lazaro Ramirez. Buksan niya ito, naroon ang isang safety deposit box key mula sa BPI Premier Vault Services. May kalakip na sulat. "Para sa iyo ito, Isolde. Kung dumating ang panahong hindi mo na alam kung sino pa ang makakampi mo, ito ang paalala na hindi mo kailanman kailangang lumuhod para lamang mabuhay. Itay." Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang susi. Hindi niya alam kung ano ang laman ng kahon, pero ramdam niyang mahalaga ito. Kinabukasan, agad siyang nagpunta sa branch ng bangko na nakasaad sa sobre. Tinanggap siya agad ng branch manager matapos mapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Pagpasok sa private vault room, huminto ang oras para kay Isolde. Habang binubuksan ang safety deposit box, kumakabog ang kanyang dibdib. Parang kasabay ng tintig ng lumang alaala ng ama. At sa loob, naroon ang mga dokumento na halos magpabagsak sa mundo niya. Isang makapal na sobre nakatatak ng selyo ng isang law office, Villena, Ramos and Sarmiento Attorneys at Law. Nasa loob nito ang original last will and testament ng kanyang ama.
Pinag-aralan niya agad ang bawat pahina, dahan-dahan, puno ng kaba, puno ng pangamba. Ngunit bawat linyang binabasa niya ay tila gumagamot sa kanyang sugatang dignidad. I, Lazaro Ramirez, of sound mind and body, hereby declare that upon my death, all properties under my name shall be inherited solely by my daughter, Isolde Ramirez. In the event that my daughter Isolde shall be found mentally unfit or be coerced into signing any document that transfers or relinquishes said properties, then, by special clause, all estates shall instead be automatically transferred to my grandson, Lance Ramirez. Under guardianship of a trustee appointed by Atri Daria Solano. Napakapit si Isolde sa dokumento. Hindi siya makapaniwala. Mula sa libingan, tila pinoprotektahan pa rin siya ng ama. Habang pinagmamasdan niya ang testamento, pumatak ang mga luha sa sulok ng kanyang mata. Hindi ito luha ng panghihina. Ito'y luha ng pagtanggap na ang laban na ito ay hindi niya kailangang haraping mag-isa. May pundasyong naiwan ang kanyang ama, hindi lang sa anyo ng lupa't negosyo, kundi ng prinsipyo at hustisya. Salamat, Tay, mahina niyang bulong. Habang nakaupo siya sa loob ng bangko, inisip niya ang mga taon na lumipas. Kung paanong laging naroon si Gideon sa tuwing may desisyon sa negosyo. Kung paano ito palaging may opinyon kung anong lupa ang dapat ibenta, kung anong kumpanya ang dapat pasukin. Pero ngayon, unti-unti nang nabubuo ang larawan. Hindi si Gideon ang utak ng yaman nila. Siya at ang ama niya ang tunay na haligi. Dahil sa testamento, nagsimula siyang halukayin ang mga dating papeles ng negosyo. Pinuntahan niya ang lumang files sa kanilang dating family accountant, si Mang Epifanio. Isa itong retiradong lalaki na ngayon ay nafatira na sa Batangas. Mami Solde, hindi ko po akalaing bibisita pa kayo rito. Bungad ng matanda nang makita siya. Manong, gusto ko lang pong itanong, nung lumalago pa ang negosyo namin, totoo po ba na si Gideon ang may hawak ng mga diskarte? Napakamot ang matanda at naupo sa harap niya. Ay, ma'am, kung tutuusin, si Sir Lazaro po talaga ang may mga koneksyon. Siya ang may access sa mga investors. Siya ang kilala sa mga embassy at export groups. Si Sir Gideon, tagapagdala lang po ng proposal. Hindi ko po kayo nilalait. Pero sa totoo lang, madalas tinatanong pa niya ako kung anong ibig sabihin ng depreciation noon. Napakagat-labi si Isolde. Isa na naman itong kumpirmasyon na hindi si Gideon ang dahilan ng tagumpay nila. Alam niyo, ma'am, dagdag pa ni Mang Epifanio, noong namatay si Don Lazaro, bigla pong naging agresibo si Sir Gideon. Gustong agad buksan ang ilang investments. Tila ba gustong makuha ang kontrol. Mabigat ang pakiramdam ni Isolde pag-uwi, ngunit mas malinaw na ang landas sa kanyang isipan. Hindi lang siya biktima ng pagtaksil, kundi ng pagnanakaw. Pagnanakaw ng kredito, ng pangalan at ng dangal. Pagsapit ng gabi, binisita niya muli si Attorney Daria. Bitbit ang testamento. Pagkabukas pa lamang ng sobre, napatayo na si Daria. Saan mo to nakuha? Tanong nito, halatang gulat. Iniwan ni Papa sa isang lumang safety box. Binasa muli ng abogada ang bawat pahina at nang matapos, tumango ito ng mabigat. Ito na ang bala mo. Mas malakas pa ito sa lahat ng ebidensyang naiipon natin. Dahil kung itutuloy nila ang plano nilang ipa-under conservatorship ka, ito mismo ang sisira sa kanila. Daria, seryosong wika ni Isolde. Hindi ko lang gustong patalsikin sila. Gusto kong bawiin ang lahat ng ninakaw. Hindi ng pera, kundi ang katotohanang ako ang nagtindig ng tahanang ito. Tumango si Daria at sisimulan natin yan ngayon pa lang. Sa gitna ng lumalalim na gabi habang tulog ang mundo,
Isang babae ang gising, hindi para umiyak, kundi para bumuo ng isang pagbabalik. Hindi ito pagbabalik ng dating Isolde. Ito ang pag-iaw ng Isolde na kailanman ay hindi nasira, kundi matagal lang itinago ng katahimikan. Isang maulang hapon sa Tagaytay, pumungad ang kulay pilak na SUV sa tarangkahan ng bahay ni na Isolde. Huminto ito sa harap ng lumang fountain na ngayon ay natagunan na ng lumot at tuyot na mga halaman. Mula sa loob, bumaba ang isang binatang matangkad, may bitbit na duffel bag at suot ang gray na hoodie na may tatak ng isang universidad sa Melbourne. Tumigil siya sa tapat ng pinto at ilang sandali ay pinindot ang doorbell. Si Lance Ramirez. Ang kaisa-isang anak ni na Isolde at Gideon ay nakabalik na mula sa Australia. Pero hindi dahil bakasyon, hindi ring dahil sa pagkasabik. Bagkus, pinatawag siya ni Attorney Daria Solano para sa isang layunin, upang maging saksi at sandalan ng ina sa gitna ng isang laban na mas malaki kaysa sa kanyang naisip. Bumukas ang pinto at lumabas si Isolde, nakasuot ng simpleng shawl. Ang buhok ay halos kalbo na sa chemotherapy, ngunit ang mukha ay tila mas matatag kaysa dati. Mahinang sabi ni Lance. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Niyakap ni Isolde ang anak, mahigpit at puno ng damdamin. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi, pero hindi ito luha ng kahinaan. Luha ito ng pasasalamat dahil dumating ang anak niya sa panahong kailangan niya ito. Pasensya ka na anak, ngayon mo pa nalaman ang lahat, mahinang sabi ni Isolde habang nakayakap. Dapat matagal mo na akong tinawagan, bulong ni Lance. Wala akong karapatang magsaya sa ibang bansa habang pinapasan mo to mag-isa. Sa unang araw pa lamang ng kanyang pagdating, ramdam na ni Lance ang tensyon sa bahay. Pagkakita pa lang kay Gideon, malamig na ang bati nito. "Oh, nandito ka na pala," sabi ni Gideon habang nakasulyap lamang sa anak. "Hindi mo na sinabi kay Isolde, darating ka?" Si Lance, na sanay sa diplomatic tone, ay hindi nagpahalatang galit. "May biglaan lang po akong kailangan sa Pilipinas. Gusto ko na rin pong magstay dito habang nagpapagamot si Mama." Napansin agad ni Lance ang malamig na ihip ng hangin sa loob ng bahay. Hindi dahil sa klima ng Tagaytay, kundi sa presensya ng apa na halatang naiilang. Sa mga susunod na araw, mas napansin pa niya ang mga palihim na tawag ni Gideon sa garden, ang madalas na pag-alis tuwing gabi at ang pagdating ng isang businesswoman na sinasabing kakampi raw nila sa expansion project. Pero kahit hindi pa niya alam ang buong detalye, ramdam niyang may itinatago. Hanggang isang gabi, habang nakaupo sila ni Isolde sa balkonahe, inilahad na ng ina ang lahat. "Anak," simulang sabi ni Isolde, "may kailangan kang malaman. Hindi lang ito tungkol sa sakit ko." Tahimik si Lance habang nakikinig. Unti-unti, inisa-isa ng ina ang lahat. Mula sa diagnosis ng stage 2 ovarian cancer hanggang sa natuklasang pagtataksil ng ama kay Veronica Tiamzon. Isinama rin niya ang plano ng conservatorship, ang pineking dokumento at ang pagtatangkang agawin ang mga ari-arian. Hindi agad nagsalita si Lance. Tumalikod ito, pinakatitig ang kanyang mga kamay sa kamariing huminga. "Paano nagawa sa iyo to ni Papa?" tanong niya. Nanginginig ang boses. "Hindi ko rin alam anak," sagot ni Isolde. Pilit na ngumiti. "Pero ayokong mawasak ang pamalan ng lolo mo. Ayokong mawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin. Kaya kailangan ko ang tulong mo." Lumapit si Lance at hinawakan ang kamay ng ina. "Ako ang bahala sa iyo, Ma. Hindi kita pababayaan." Hindi nila mapapasa kamay to. Kinabukasan, nagtungo sila sa opisina ni Attorney Daria. Doon ipinakita ang orihinal na last will and testament ng kanyang lolo. Sa pagbasa ni Lance, hindi na niya napigilang maluha. Ang lolo, inisip ka pa rin hanggang dulo. "Hindi lang ako," sagot ni Isolde, "pati ikaw. Kapag naagaw nila to, ikaw ang fallback. Kaya alam kong hindi natin pwedeng baliwalain." Sa gabing iyon,
Habang si Gideon ay nasa labas at hindi pa umuuwi, nagsagawa sila ng pulong sa loob ng study room. Naroon si Lance, si Attorney Daria at si Isolde. Pinlano nila ang hakbang para sa susunod na linggo, ang tinatawag nilang pagpupulong sa pagpirma. Ikakalat natin ang balita na magpipirma ka na ng dokumento para sa paglipat ng estate sa asawa mo. Paliwanag ni Daria habang nakatayo sa harap ng whiteboard. Magpapatawag tayo ng mga witness, mga tauhan niya mismo. Legal team niya, kasama si Veronica kung pupunta siya. Pero sa likod nito, dagdag ni Lance, may nakaabang na surprise, may camera, may audio, at may kasong isasampa kung sakaling lumampas sila sa batas. Pag nilabas nila ang mga pineking papeles, tapos na ang laro. Ani Isolde, buo ang loob. Totoo, sagot ni Daria. Basta handa tayo. At higit sa lahat, ikaw dapat ang maging matatag sa araw na yon. Tumango si Isolde. Ramdam niya unti-unti siyang pumabalik. Hindi bilang asawa, kundi bilang tagapagmana, bilang haligi ng sariling pangalan. At habang papalapit ang araw ng pagpupulong, patuloy ang chemo sessions ni Isolde. Pero sa bawat tusok ng karayom, naroon si Lance sa tabi niya. Bit-bit ang mga legal folders, nagbabasa ng batas, at minsan pa nga iginagawang makeshift meeting room ang ospital. Mama, tingnan mo to. Sabi ni Lance, minsang hawak ang isang bagong transcript ng calls ni Gideon. Maliwanag na kinakausap niya si Veronica tungkol sa pagpapapirma sa mahina mong katawan. Ang lakas ng loob nila. Mumiti si Isolde, pagod ngunit determinado. Hayaan mo lang silang maging kampante. Kapag sigurado na sila panalo na sila, doon natin sila gugulatin. Sa katahimikan ng gabi, may bago ng apoy sa mata ni Isolde. Hindi na ito apoy ng galit o paghihiganti. Isa itong apoy ng hustisya. Dahil ang babaeng minsang sinikil ng sakit at kasinungalingan ay ngayoy muling bumabangon kasama ang anak na handang ipaglaban ang kanilang pangalan. At sa nalalapit na pagpupulong, may ganti silang inihahanda. Isang ganti na hindi nagsisigaw kundi nagsasalita sa wika ng batas, dignidad at katotohanan. Isang linggo matapos ang tahimik ngunit masinsinang paghahanda nina Isolde, Lance at Attorney Daria, dumating na ang inaabangang araw, ang tinatawag nilang pirmahan ng pagtataksil. Ang eksenang ito ayon sa plano ay magmumukhang simpleng pagpupulong para sa pag-transfer ng estate ni Isolde kay Gideon. Ngunit sa likod ng mga kurtina, may mas malalim na layuning inihahanda. Ang venue, isang private function room sa loob ng isang boutique hotel sa Alfonso, Cavite. Malayo sa media, tahimik pero elegante. Ganoon ang gusto ni Gideon, low-key pero kontrolado niya ang lahat. Bago pa man dumating ang mga bisita, tahimik na ipinasok ng team ni Judge Arceliu ang mga hidden camera sa 4 na sulok ng silid. Ang bawat galaw, bawat pabulong na salita at bawat pagkindat ay naka-stream live sa private room sa loob ng husgado kung saan mismo nakabantay ang kapatid ni Dr. Halden, si Judge Arceliu, at 2 kinatawan mula sa NBI. 2:00 ng hapon, dumating sina Gideon at Veronica. Si Gideon, naka-blue suit at mukhang kumpiyansa. Si Veronica, naka-off-shoulder na beige dress, may dalang LV na folder at pailing-iling habang hawak ang iced coffee. Parang hindi pagpupulong ng pamilya ang pupuntahan, kundi business ambush. Si Lance at Attorney Daria ay nakaupo na sa dulong bahagi ng mesa, tahimik na binabasa ang mga dokumento. Si Isolde, mahina pa rin sa hitsura, nakasyol. At nakaupo sa wheelchair kahit kaya naman niyang tumayo. Bahagi ito ng kanyang pagtatanghal.
upang akiting sina Gideon na ituloy ang panggigipit. Isolde, bungad ni Gideon habang ngumiti ng pilit. Ito na siguro ang tamang panahon para maayos lahat. Huwag na nating patagalin. Mas makakabuti sa iyo to. Tahimik si Isolde. Tumango lang at tumingin kay Veronica. Handa ka na bang pirmahan, Ate Isolde? Malambing ang tono ni Veronica, pero bakas sa mukha ang pagkaatat. Pumuwesto na ang legal counsel ni Gideon sa harap ng mesa at inilatag ang dokumento. Isang kasunduan ng voluntary estate transfer para raw sa future protection ni Isolde. Ma'am, paliwanag ng abogado ni Gideon, naka-indicate po rito na kusam loob niyong ipapasa ang rights and ownership ng estate sa asawa niyo. Under Clause 7, nakalagay rin po na you're of sound mind and body and not under coercion. Oo, naintindihan ko. Sagot ni Isolde, mababa ang boses. Saan ako pipirma? Ngunit habang binabasa ang papel, napansin ni Lance na halos ipinupuwersa ng ama niya ang ballpen sa kamay ng ina. Sa ilalim ng mesa, nagsenya si Gideon, isang mabilis na kibit ng kilay kay Veronica. Sabay bulong, bago pa siya magbago ng isip, bilisan mo na. Nasa kabilang side ng screen, sa husgado, si Judge Arcel ay nanonood habang nakasandig sa upuan. Ito na yon, sabi niya sa NBI agent. Panoorin niyo yung nonverbal cues, lahat documented. Biglang nagsalita si Veronica. Ate, kung pagod ka na, tapusin na natin to. Isa lang tong pirma. Habang inaabot ni Gideon ang ballpen kay Isolde, bigla itong bumagsak sa sandalan ng wheelchair. Napahawak sa ulo, pinikit ang mga mata at umungol lang mahina. Nahihilo ako. Isolde? Tanong ni Gideon, kunway nag-aalala pero hindi man lang nilapitan. Get her inside, utos ni Veronica sa isa sa mga tauhan. Agad nilang isinakay si Isolde sa isang kwarto sa likod ng function room. Isa rin sa mga lugar na may kamera. Sa loob ng kwartong iyon, habang tila bumabawi ng lakas si Isolde sa kama, nilapitan siya ni Veronica, dala-dala ang folder. Pirmahan mo na para matapos na to. Hindi mo naman nakaya, di ba? At least may silbi ka pa kahit paano. Sa screen, si Judge Arcel ay nanigas sa upuan. Get ready to log this. Harassment, undue influence. Muling binuksan ang folder. Hawak na ni Gideon ang ballpen. Nilapitan niya ang asawa at inilapit ang papel. Para to sa kabutihan mo. Huwag mo nang ipilit. Nakakapagod na rin to. Tahimik si Isolde. Tila humihingal. Humawak sa ballpen. Tumigil ang lahat. At sa isang iglap tumayo siya, walang kahirap-hirap. Inayos ang kanyang shawl, tinanggal ang hikaw, inayos ang kanyang buhok, tumayo ng diretsyo sa harap ni Gideon at Veronica. Lahat na panganga. Anong ibig sabihin ito? Tanong ni Veronica. Nanlalaki ang mata. Ngumiti si Isolde, mahinhin ngunit matalim. Alam ko ang lahat, sabi niya. Ang tungkol sa mga peking dokumento, sa bank account mo sa Singapore, sa mga meeting nyo sa hotel, at ang planong ilagay ako sa conservatorship. Isolde, napigilan si Gideon. Hindi ako pipirma. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung bakit. Humakbang siya papalapit sa kanila. At hindi ako mahina. Nagkunwari lang ako para makuha ang buong larawan ng kalokohan nyo. Binuksan ni Lance ang laptop sa gitna ng mesa. Meet our live stream audience. Lumabas sa screen si Judge Arcel na a headset, seryosong nakatitig. Gideon Ramirez, Veronica Tiamson, this session is being recorded under authorized surveillance as part of a developing criminal investigation. Mariing pahayag ng hukom. Napatras si Gideon. Walang-wala kayong ebidensya. Sapat na ang lahat ng sinabi niyo habang iniisip yung mahina na ako, sagot ni Isolde. At hindi ako ang pipirma sa wakas, kundi ang batas. Sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 tauhan ng NBI. Bit-bit ang warrant para sa mga suspek.
at ang babaeng kanina'y inaakalang pipirma ng pagsuko ay siya palang may hawak ng pinakamalakas na lagda, ang lagdang gumising sa hustisya. Walang sinuman sa silid ang gumalaw sa loob ng ilang segundo matapos marinig ang anunsyo mula sa screen kung saan live na nakikita si Judge Arcel Yu. Nagulantang sina Gideon at Veronica, mistulang nawalan ng dugo sa mukha. Ang dating kumpiyansa sa mata ni Veronica ay napalitan ng pagkabigla at ang mapagkumbabang anyo ni Gideon ay tuluyang nabura nang bumukas ang pinto ng function room. Isa-isang pumasok sina Attorney Daria Solano, si Judge Arcel at 3 taga-NBI. Suot ang itim na jacket na may malinaw na National Bureau of Investigation sa likod. Bitbit nila ang mga dokumentong malinaw pa sa sikat ng araw. Veronica Tiamzon, anunsyo ng isa sa mga ahente, "You are under arrest for multiple counts of fraud, falsification of public documents, and conspiracy to defraud an estate." Ano? Hindi pwede to. Wala akong ginagawa. Napasigaw si Veronica habang umiwas sa pulis. Sinubukang lapitan ni Gideon si Isolde. Hawak ang kanyang balikat. "Isolde, please pakisabi naman sa kanila. Hindi ganito ang dapat." Pero pinigilan siya ni Lance. "Don't touch my mother," mariing sabi ng binata. "You tried to break her. You tried to steal what's not yours. Ngayon, humarap ka sa ginawa mo." Mr. Gideon Ramirez, dagdag ni Attorney Daria, lumapit ng may hawak na folder. "You are being placed under investigation for coercion, psychological abuse under RA 9262, and attempted fraudulent acquisition of property. Based sa mga ebidensya at testimonya, maaari ka naming kasuhan ng conspiracy to commit estate fraud." Hindi na nakasagot si Gideon. Napaupo siya sa silya, halos mabitawan ang hawak na relo. Ang dating lalaking palaging kontrolado ang paligid, ngayoy parang bata na hindi makakilos sa harap ng tunay na hustisya. Habang kinukulong na si Veronica, nakaposas at patuloy pa ring nagpipilit, humarap si Lance sa buong silid, hawak ang original, last will and testament ng kanyang lolo, si Lazaro Ramirez. Binuksan niya ito at itinaas sa harap ng lahat. Sa harap ng lahat ng narito, wika ni Lance, "Nais ko pong ipakita ang legal at orihinal na huling habilin ng aking lolo Lazaro." Lahat ay natahimik. Ang mga legal team, mga taga-hotel, pati ang personal assistant ni Gideon ay napatigil sa kanilang ginagawa. Nakasaad dito, daddad ni Lance habang binubuklat ang papel, na ang tanging tagapagmana ng buong estate ay si Isolde Ramirez. At sa ilalim ng Clause 9, kapag napilit si Mama na lumagda ng kahit anong dokumentong may bahid ng coercion o panlilinlang, automatically voided ang anumang kasulatan. At ang susunod na magiging tagapagmana, kung sakaling mawalan siya ng kakayahang magdesisyon, ay ako, Lance Ramirez, sa ilalim ng gabay ng isang legal trustee. Itinaas niya ang dokumento. Ito po ang tunay na basihan ng yaman ng pamilyang ito. Hindi ang papel na daladala ng kabit. Hindi ang plano ng lalaking tumalikod sa sariling asawa, kundi ang tiwala ng isang ama sa kanyang anak. Tumango si Judge Arcel. "This will be submitted for revalidation in court, but given the chain of custody and legal confirmation, this shall be the prevailing document." Habang dahan-dahang inilalabas sa function room si Veronica, umahagulhol ito at pilit lumilingon kay Gideon. "Gid, sabihin mo sa kanila, tayo to, sigaw niya, pero hindi man lang siya sinulyapan ni Gideon. Sa unang pagkakataon, iniwasan siya nito, parang biglang bumigat ang pangalan ni Veronica sa kanyang mga balikat. Si Gideon, bagamat hindi dinakip kaagad, ay tinawagan ng kanyang abogado at sinabihang pansamantalang makakapagpiyansa habang nasa investigasyon. Ngunit isang tawag mula sa bangko ang agad na sumunod.
Lahat ng access niya sa estate at corporate accounts ay frozen. Sir, wika ng boses sa kabilang linya, pending the court's ruling on this matter, you are legally restricted from authorizing any fund movement. Effective immediately. Bagsak ang balikat ni Gideon. Tumayo siya, lumapit kay Isolde na tahimik lamang sa gilid ng silid. Isolde, patawad. Hindi ko alam kung paano nangyari lahat ng to. Piningnan siya ni Isolde, walang galit sa mata, pero naroon ang lamig ng isang pusong binigo ng paulit-ulit. Hindi mo alam kung paano nangyari? Sagot ni Isolde. Gideon, ikaw mismo ang nagsindi ng apoy. Ako lang ang naghintay ng tamang oras para patayin to ng marangal. Tahimik si Gideon. Wala nang idinagdag. Sa sarili niyang ganaw, lumabas siyang tulala. Dala ang bigat ng isang buhay na pinuno niya ng kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita sa corporate circles. Ang mga empleyado ng kumpanya, karamihan ay dati ng loyal sa yumaong Don Lazaro, ay isa-isang lumipat ng panig. Mismong mga senior executive ang lumapit kay Lance. Sir Lance, wika ng isa, kung si Ma'am Isolde na po ang balik sa board, kami po ay handang bumalik sa dati naming serbisyo. Hindi kami nagtagal kay Mr. Gideon. Iba po ang pamamalakad ng tunay na Ramirez. Sa harap ng bagong yugto, si Isolde ay tahimik. Hindi siya nagsaya. Hindi siya nangutya. Sa halip, pinili niyang ayusin ang pundasyon na lahat ng nasira. Isang linggo matapos ang pagpupulong, muling binuksan ang opisina ng Ramirez Legacy Foundation, isang charity na itinayo pa ng ama niya para sa mga kamataang gustong makapag-aral sa larangan ng medisina at batas. Ngayon, muli itong pinatakbo ni Isolde, hindi bilang tagapagmana lang, kundi bilang babaeng piniling buuin muli ang mundong sinubukang sirain ng mga taong naging sakim. At sa gitna ng lahat, sa bawat hakbang ng pagbangon, palaging naroon si Lance kasama sa bawat pagpirma, bawat meeting, bawat appointment. Hindi para palitan ang ina, kundi para ipakitang sa huli, ang dugo ng mga may dangal ay laging babangon. At ang tunay na tagapagmana ay yung hindi lang nagmana ng yaman kundi ng tapang at prinsipyo. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumulantang ang pangalan ni Isolde Ramirez sa legal at social circles. Hindi bilang biktima ng pagtataksil, kundi bilang babaeng pinili ang landas ng dignidad at hustisya. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan ng kanyang katawan, unti-unti rin itong bumangon kasabay ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Ma'am, normal na po ulit ang mga platelets niyo. Masayang balita ni Dr. Halden Yu habang hawak ang lab results. Napaangat ang kilay ni Isolde. Ila hindi agad makapaniwala. Ibig sabihin, very good response po sa treatment. Hindi man tayo mag-relax agad pero nakakaangat na po tayo sa panganib. Congratulations! Sa sandaling iyon, napaluhod si Isolde sa gilid ng hospital bed. Tahimik siyang nagdasal. Hindi bilang paghingi ng tulong, kundi bilang pasasalamat. Hindi sa milagro, kundi sa bawat taong tumulong sa kanyang tumindig muli. Kasunod ng magandang balita sa kalusugan, dumating ang mas malaking desisyon. Lance, sabi ni Isolde isang hapon habang nasa opisina ng kanilang kumpanya. Ikaw na ang mamuno. Ikaw ang may bagong pananaw. Mas malinis pa ang konsensya mo kaysa sa sino man sa board. Ma, sigurado ka? Tanong ni Lance habang hawakan isang folder na may pamagat na Board Transition and Legal Authority Memo. Hindi mo kailangang tanumin pa ako, ngumiti si Isolde. Pero hindi ibig sabihin ay lalayo ako. Dito lang ako, bilang gabay, hindi bilang hari. Ikinatuwa ng mga empleyado ang balitang ito. Sa unang pagpupulong sa ilalim ng pamumuno ni Lance, humarap siya sa buong kumpanya kasama si Isolde. Ang Ramirez Group ay hindi lang negosyo, wika ni Lance. Ito ay pamana ng prinsipyo. Simula ngayon, hindi lang profit ang mahalaga, kundi people, purpose,
at pangmatagalang tiwala. Tumayo si Isolde sa tabi niya. Mahina man ang katawan, matatag naman ang tinig. Marami sa inyo ang nasaktan, nadismaya at pinatahimik noong mga nakaraang taon. Humihingi ako ng tawad sa mga pagkukulang, lalo na noong hindi ko pa alam ang buong pangyayari. Pero heto ako ngayon, buo at handang makinig. Ilang araw matapos ang anunsyo, sinadya ni Isolde na bisitahin ang ilan sa mga taong dating naapektuhan ng mga desisyong ginawa ng kumpanya sa ilalim ni Gideon. Una niyang pinuntahan si Mang Ramiro, isang dating manager na bigla na lang tinanggal dahil sa pagsuway. "Man Isolde," gulat na bati ng matanda sa harap ng gate nito sa Dasmariñas. "Pwede ba akong makipagkape, Mang Ramiro?" Sagot ni Isolde, bitbit ang isang supot ng pandesal at 2 mug. Habang nagkakape, humingi siya ng tawad. "Alam kong hindi ako ang direktang gumawa sa iyo ng mali, pero ako ang dapat naging mata at tainga ng lahat. Sa katahimikan ko, naging bahagi ako ng pananakit." "Patawad." Napaluha si Mang Ramiro. "Hindi ko po to inaasahan, ma'am. Ang mahalaga narito kayo ngayon." Mula noon, naging layunin ni Isolde na muling buhayin ang Ramirez Legacy Foundation, na dati napako sa papeles at events ngunit hindi talaga nakatulong sa mga nangangailangan. Sa bagong charter nito, ang unang proyekto ay isang cancer research and support program para sa mga kababaihang walang access sa tamang gamutan. Isang simpleng turnover event ang isinagawa sa isang lumang building na muling inayos bilang Ramirez Oncology Resource Center. Doon, nagbigay si Isolde ng maikling talumpati. "Alam ko ang pakiramdam ng matulog na hindi tiyak kung may bukas. At alam ko rin ang pakiramdam ng mapag-iwanan, hindi lang ng katawan, kundi ng tiwala. Kaya't itong lugar na to, hindi para sa akin, kundi para sa inyong lahat, para sa mga hindi kayang lumaban mag-isa." Dumating si Dr. Halden Yu sa okasyong iyon, nakasuot ng simpleng coat, may bitbit na white orchids. Para sa tagapagtaguyod ng bagong pag-asa, sabi niya, iniabot ang bulaklak kay Isolde. Ngumipi si Isolde. "Halden, salamat. Ikaw ang isa sa mga taong unang naniwala sa akin kahit wala pa akong lakas." "Hindi mo kailangan ng lakas noon," sagot ng doktor. "Kailangan mo lang ng kausap. At ngayon, ikaw na ang nabibigay ng lakas sa iba." Madalas na silang magkita, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang 2 taong parehong dumaan sa dilim at ngayon ay sabay na humaharap sa liwanag. May mga ngiti sa pagitan ng mga pag-uusap. May mga tahimik na tinginan na tila nagsasabing, "Kung handa ka na, narito lang ako." Makalipas ang ilang buwan, sa ilalim ng ginintuang araw ng Tagaytay, nagdaos si Isolde ng isang simpleng salo-salo sa dating saradong tahanan na ngayon ay muling binuksan. Hindi para sa mga politiko, hindi para sa mga investor, kundi para sa mga kaibigan, dating empleyado, mga benepisyaryo ng foundation at ilang taong minsang naging bahagi ng kanyang kwento. Ito ang tahanan ng mga nilabanan at nilabanan muli. Biro ni Lance habang nagbubuhos ng juice sa baso ng isang dating driver ng kumpanya. "Tita Isolde," sabi ng isa sa mga cancer survivor na pinunuman na foundation, "hindi ko po kayo kilala noon, pero ngayon po parang nanay na kayo sa amin." Tiningnan ni Isolde ang buong paligid, ang mga halakhak, ang musika, ang amoy ng nilutong sinigang sa malaking kaldero. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon siya, hindi bilang may-ari ng mansyon, kundi bilang ina, kaibigan at tagapagpagaling. Sa wakas muling nabuksan ang pinto ng kanyang buhay. At ngayong hindi na ito binubuksan para sa pera, kapangyarihan o reputasyon, kundi para sa kapayapaan. Mas totoo na ang bawat yapak sa loob nito. Ang Isolde na minsang sinubok ng sakit, pagtapaksil at panlilinlang ay ngayon nagwagi. Hindi sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng puso na muli niyang nabigyan ng pag-asa. Isang malamig na Sabado ng umaga, may dumating na liham para kay Isolde.
Ito'y nasa cream-colored envelope. May embossed na seal ng isang organisasyon, National Forum for Cancer Survivors and Advocates. Binasa niya ito ng mabuti habang nakaupo sa kanyang lumang rattan chair sa veranda. Ang liham ay imbitasyon upang maging pangunahing tagapagsalita sa nalalapit na forum sa Manila, nadadaluhan ng mga survivor, doktor, tagapagtaguyod at mga pamilyang naapektuhan ng cancer. Sa loob niyang ilang minuto, tahimik lang si Isolde. Hawak niya ang liham sa pagitan ng mga daliri at nakatingin sa tanawin ng mga ulap sa ibabaw ng taal. Hindi ito ang unang beses na naimbitahan siyang magsalita. Ngunit ito ang unang beses na pakiramdam niya ay handa na siyang gawin ito. Buong buo, walang galit at may kapayapaang dala. Lumipas ang 1 linggo at dumating ang araw ng pagtitipon. Sa loob ng isang convention hall sa Quezon City, puno ng mga taong may pinagdaanan at may minamahal na lumalaban pa rin. May mga naka-headscarf, may naka-wheelchair, may naka-mask pa rin dahil sa ongoing treatment. Ang programa ay maayos. May panel discussions, may testimonial videos at may music intermission. Ngunit ang highlight ng programa ay ang tinaguriang kwento ng katatagan. Ang talumpati ni Isolde Ramirez. Pag-akyat niya sa entablado, walang masyadong engrandeng musika. Tumayo siya sa harap ng podium, nakaputing bestida, simple ngunit elegante. Bitbit niya ang kanyang pagkatao, hindi bilang isang kilalang apelido o negosyante, kundi bilang babaeng tumindig sa gitna ng sakit at kasinungalingan. Tahimik ang buong bulwagan. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula niya. May ngiti sa labi, ngunit may bahid ng lalim sa tinig. Ang pangalan ko po ay Isolde Ramirez. Isa po akong cancer survivor. Pero bago ako naging survivor, naging tahimik akong biktima ng 2 bagay. Ng sakit at ng pandaraya. Nagkatinginan ng mga tao. Maingat at marahan ang kanyang pagsasalita. Ngunit bawat salita ay parang kutsilyong hinahaplos ang damdamin. Stage 2 ovarian cancer ang tumama sa akin. Sa panahong iyon, inakala kong ang pinakamasakit na mararamdaman ko ay ang chemo. Pero hindi pala. Mas masakit palang malaman na habang lumalaban ka para mabuhay, may mga taong pilit kang inaalisan ng karapatang mabuhay ng may dangal. Lumunok siya. Walang binanggit na pangalan. Hindi niya kailangan. Ang katotohanan ay sapat. Habang ginagamot ang aking katawan, nilalaso naman ng ilang tao ang aking pangalan. Sinubukan akong ipasailalim sa legal manipulation. Niloko ako, ginamit ang aking kahinaan. Pero alam niyo kung ano ang pinakamahirap? Tumigil siya saglit, saka tumingin sa lahat. Yung hindi ka nagsalita. Yung alam mong may mali, pero pinili mong manahimik para hindi maging pabigat. Para hindi gulo. Para huwag masira ang imahe ng pamilyang binuo mo. Mabigat ang katahimikan sa buong hall. Pero natutunan ko ang isang bagay. Hindi sakit ang papatay sa'yo, kundi ang katahimikan sa gitna ng panloloko. Kaya huminto ako sa pananahimik. Hindi para makaganti, kundi para mailigtas ang sarili ko at ang pangalan ng mga taong naniwala sa akin. Isa na roon ang anak ko. Naglakad siya mula sa podium, pumunta sa gitna ng entablado, tinanggal ang microphone at humawak dito. Hindi madali ang maging matatag. Hindi laging may nagsasabi sa'yo ng kaya mo yan. Minsan, kailangan mong magsimula sa simpleng tanong sa salamin. Buhay ka pa ba? Kung oo, edi lumaban ka pa. Isa-isang napapaluha ang ilan sa mga audience, mga ina, anak, kapatid at asawa na dumaan sa parehong sakit. Ngayon, nandito ako hindi para sabihing malakas ako. Nandito ako para sabihing kaya mong tumayo kahit pa nakaluhod ka kahapon. Nandito ako para sabihing hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng karapatan ipaglaban ang sarili mo. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, hindi dahil sa pangalan niya,
kundi dahil sa salamin ng katotohanang dala ng kanyang kwento. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng ilang survivor. Isang matandang babae ang humawak sa kamay niya. Ako po si Aling Berta. May cancer din po ako sa baga. Pero ngayon lang po ako muling nakaramdam na hindi pala ako nag-iisa. Isang binatilyo naman ang lumapit. May hawak na kwaderno. Tita Isolde, pwede po bang pahingi ng pirma? Gagawin ko po kayong project sa klase namin. Ang galing niyo po. Mumiti si Isolde at tinanggap ang notebook. Paglingon niya, naroon si Lance nakatayo sa tabi ng pintuan. Tahimik lang ito ngunit may ngiting hindi niya maipinta. Lumapit siya at sa gitna ng dami ng tao, mahina siyang binulungan ni Lance. Mama, proud ako sa'yo dahil pinili mong lumaban, hindi magalit. Napatingin si Isolde sa anak. Hinawakan ang pisngi nito at tumango. Alam mo anak, sagot niya, minsan kasi yung galit mas madaling piliin. Pero ang dignidad, yon ang mahirap panindigan. Pero mas tahimik yon at mas buo. Naglakad silang mag-ina palabas ng hall, magkahawak kamay. Hindi na sila kailangan palakpakan. Hindi na nila kailangang kilalanin pa sa labas. Dahil sa puso ni Isolde, sapat na ang malaman na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi na sayang. Hindi siya nabuhay lang para gumaling. Nabuhay siya para mag-iwan ng lakas, ng aral at ng tapang sa iba. At sa mundong puno ng panlilinlang, siya ang babaeng piniling mabuhay, hindi para makaganti, kundi para manatiling totoo, para manatiling marangal. At sa huling kabanata ng kanyang kwento, si Isolde ay hindi na lang isang survivor. Siya na ang kwento mismo. Isang kwento ng dignidad, hindi galit. Kung umabot ka sa dulo ng kwento ni Isolde, salamat sa paglalaan mo ng oras upang samahan siya sa bawat sakit, laban, at tagumpay. Ang kwento niyang ito ay hindi lang tungkol sa cancer, pagtataksil o mana. Ito'y kwento ng isang babaeng piniling lumaban ng tahimik pero buong tapang. Isang paalala na may mga laban na hindi ginagamitan ng sigaw o slatok, kundi ng dignidad, prinsipyo at tahimik na paninindigan. Kung may natutunan ka mula sa kwento ni Isolde, i-comment mo sa ibaba ang salitang dignidad bilang pag-alala sa mga taong piniling tumindig kahit mas madali sanang bumitaw. At huwag mo ring kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwento ng lakas, aral at inspirasyon sa araw-araw nating buhay.